Ngayon po nangyayari itong interview or podcast na to dahil kami as a media student po ng Palawan State University, required kami para sa aming finals na mag-interview ng mga tao na nasa media industry. Ang makakasama ko po ngayon bago ko banggitin sa inyo itong pangmalakasan niya ho talaga mga background. Matagal ko na rin po siyang parang kilala sa pandinig, narinig ko po yung pangalan niya, and kasama ko rin po siya sa ministry, specifically sa Department ng Life News ng aming church. Ito ka Department ng Life News. Never pa kami nagkasama talaga mismo, nag-host sa Life News. Pero dito, sobra po akong thankful na inallow niya ako na makahiram ng time niya. Hindi kami nagkasama sa Life News, pero dito magkakasama kami. Kaya parang grabe na maka-special ng tao na ito. Nag-chat ako sa kanya, late night na, parang 9 na po yun, and may baby po siya, kaya parang yung replyan ka ng ganong oras, ipapasalamat mo talaga. Tapos, hindi ko makakalimutan ang reply niya pa sa akin, sure, Rands. Yung parang ganun kaagad, parang agad talaga. Hindi niyo po ba ako tatanungin kung para saan? Kaya, ito po ang kanya mga background. Makinig kayo mabuti, hindi niyo kayanin talaga. Siya po ay licensed psychometrician. Alam mo yun? Licensed psychometrician, related po ito sa psychology. More on sa ano po kayo, test, tama po ba? Sa mga test. And, nagtapos po siya ng psychology sa University of Santo Tomas. So, hindi sa Palawan. So, parang dito pa lang po sa background niya, alam ko na marami siyang dapat talaga ikwento sa atin. Siya rin po ay News Operations Specialist sa ABS-CBN Palawan. And siya rin po ay field reporter at the same time sa TV and radio. Both medium po nag-work siya. And siya rin po ay nagka-cover ng stories more on environmental, sa mining, indigenous people's rights, and marami po pang iba. Yun daw po yung madalas. Pero lahat naman po sila ay all around. More on balitang bayan, di ba? Politics and complaints. Alam mo yung parang pang-rapi tool po siguro, ganon-ganon. Tama po ba ako? Parang ganon. Bayan mo, ipatrol mo. Yun yung mga complaints ng mga taong nilalapit nila. Parang ano nga rin po talaga, public service po talaga. At ito, yung recent, alam nyo na to, dahil mainit ang eleksyon. Isa rin po siya sa nag-host ng Magkaalaman Na at ng The Profile ng Palawan News nung national elections. People of the Philippines, kasama ko po ngayon, Ma'am Diana Grace Lat Haloshos. Hello, magandang araw sa iyo, Randy. And alam mo, very kind, nakakatawa dahil ako yung naisipan mong interviewin para dito sa project nyo na ito. So, thank you so much. Ako po, thank you po talaga. Kasi una-una, ano po yung nangihiram kami ng oras. Tapos, syempre, media professional na po kayo. Parang, ito po yung setup namin. Ilang minuto kami dito sa taas. Guys, naka-aircon ho kami dito. Tapos, sa studio po nila. Mismo po sa bahay nila, ma'am. Kaya parang sobra-sobra na pa-accommodation na ito. Ayan. Matutunaw na kami paglabas. Na-appreciate ko naman ang inyong mga efforts. And anything that will help yung mga estudyante ng communication arts kasi eventually kayo naman ang magiging mga future media personalities natin. Ayan na. Gusto niyo yun. Media personalities. Ang sarap sa pakinggan ng media personalities. Ngayon, ano pa lang tayo? Media student. Yan, nakalagay sa likod ng ating shirt. Kamusta po kayo, ma'am? Mabuti naman. Alam mo, it's been, 4 years simula nung talagang natigil yung araw-araw kong work sa ABS-CBN Palawan. So ngayon, I'm focusing on being a mother. At kagabi lang, siguro mga 5 beses ako nagising. Sabi ko, hala, baka hindi na ako makasagot kay Randy ng matino. Dahil may sakit ngayon yung baby ko. So ganun talaga pala yung mga baby. Pag masama pakiramdam nila, maya't maya sila nagigising. Ganon. Ngayon po, okay na po ba siya ngayon? Doing well naman. Pero God is good. I know gagaling na yan siya. Kasi in-interview pa namin kayo ngayon. Mamaya pala nag-unga-unga na siya doon sa baba. Diba? Interesting po kasi yung background niyo po, walang related sa media. Kayo po ay graduate ng psychology sa Santo Tomas, hindi pa sa Palawan. Paano po ito nangyari sa inyo? Paano ka naging media professional? Ito ba ay may in-kind sa pamilya ninyo? Mula ba pagkabata, may iniidolo kayo? Ito ba ay pangarap? Ito po bang interest ninyo or passion ninyo also na-develop na lang? Ano pong kwento nun? That's an interesting question, Rance. Kasi actually, hindi ko naman talaga pinangarap maging media personality. Although, ang pangarap ko maging artista. Nung bata, yan, magiging, yun, like, ang idol ko nun si Sharon Cuneta, yung mga ganong level. Pero yung pagiging media personality, ang naalala ko lang, ang only time na ginawa namin yan ay nung nagkaroon lang kami ng presentation nun sa school. Na parang yun lang yung time na kunwari ay reporter ako.
Pero aside from that, wala na akong naalalang mga pagkakataon na ginusto ko o pinangarap ko. Pero ang story kasi niyan, Rans, if you let me make kwento, Go wow, po. konyo. Kung ipapakwento mo sa akin. So kaka-graduate ko noon ng psych. Tapos, kinabukasan, pinauwi ka agad ako ng nanay ko dito sa Palawan. Kayo po ay taga Palawan talaga? Taga Palawan din talaga ako. For college lang po kayo nag-aral sa labas? sa Manila. Okay po. So, kasi sabi niya, magiging palamunin lang ako doon, wala pa naman ako magiging work. So, pinauwi niya ako talaga, as in, kinabukasan ng graduation day, uwi ako kaagad ng Palawan. So, ang ginawa niya, yun, while I'm here, sabi ko magpapahinga muna ako, pero hindi naman yun ang mangyayari. Once you graduate, ipipressure ka ng parents mo na mag-work ka na. Siyempre, kailangan mong magbalik ng nagastos nila, diba? So, yun, ang una kong hinanap, nag-apply ako sa isang job fair. So, May 1. So, trinay ko, lahat ng mga pwede. Ang gusto ko talaga nun is mag-work sa hotel industry. Gusto ko sa 5-star hotel. Ganon. And then, human resource assistant. Kasi yun naman ang work ng, na inclined sa psychology graduate. Okay. And then, eventually, makapag-abroad. So, experience muna, then abroad. So, yun yung game plan. Pero nung time na yun, ang nag-organize ng job fair was yung ABS-CBN Palawan. Tapos kinukulit nila kami, oy, mag-apply kayo. So, nag-apply lang kami. Kasi, why not, diba? Kasi that time, parang ang medyo malaking company dito is ABS pa lang. Parang pasimula pa lang ang Rob noon, 'di ba? Tapos wala pang SM. So, yun pa lang yung mga malalaking companies. Then, ang naging work ko, unang-una was human resource assistant for 9 months. Tapos, nag-work na ako nun sa hotel. Then, tumawag yung ABS ulit. Nakapag-apply na pala ako. Oh, yes. Hindi ko na maalala. I think naka-apply na ako nung hindi pa ako natatanggap sa hotel. Tapos, tumawag sila ulit. This time, parang pinapa-re-apply ako. Ganon. Hindi ako natanggap nung una, pero pinapa-re-apply ako. Siguro, binasa nila ulit yung mga papeles, kung sino yung mga possible. Then, ako iniisip ko naman, kahit hindi yun yung plano ko, ang plano ko kasi, get an experience dito sa hotel, and then, para mas madali ako makakuha ng work sa Manila, and then, bago ako mag-abroad. Yun yung plano. Planado na po eh. Yun yung plano ko. Ang nangyari, sabi ko, sige, kung makuha man ako as a reporter, maganda siyang job experience, 'di ba? Kasi parang syempre nakalagay doon ABS-CBN kagaling, ganyan, or nasa media ka kahit hindi man ABS. Yung pagiging isang media personality kasi malaki yung scope. And in line siya doon sa gusto kong posisyon na pasukan in the future, which is training and development ng Human Resource Department. So, yun yung mga nagtitraining ng mga bagong empleyado, nagbibigay ng mga, training, seminars. Yan yung mga naiisip ko. So, sabi ko, kahit man medyo malihis ako ng landas, di ba, iba man siya sa plano ko, at least connected pa rin siya. Magagamit ko siya as a job experience in the future. Until tumagal ako, and then, na-realize ko, gusto ko pala yung work na to. I fell in love with the job. And then, kahit nga, nagkaroon ng shutdown ng 2020, until now, pag may mga opportunity para mag-interview, ay ginagrab ko pa rin. Kasi parang naging na siya, mas naging part na siya ng pagkatao ko. Kesa dun sa psych na tinapos ko. Yan. Maganda sa sistema nyo na rin ho, Ano po feeling nun yung hindi naman sa hindi ho nasunod mismo yung own plan ninyo, pero nadala kayo sa media industry, mas natanggap niyo rin po yun talaga agad-agad. Masaya ho kayo. Actually, it's a fulfilling experience. Although, from time to time, alam mo yun, feeling ko, nagagamit ko pa rin yung pagiging psychology graduate. Kasi pag may mga talk about mental health, ganyan, nagagamit siya. Kasi alam mo yung pagiging, pag nasa journalism ka, 'di ba? Nandun pa rin yung pagiging nagbibigay ka ng information. Yes, opo, tama. Nagbibigay ka ng mga interviews, seminars. So gamit na gamit siya. Parang I think it's complementary sa kung ano yung tinapos ko. 'Yun. Kaya feeling ko po, masarap makinig sa isang broadcaster or journalist na yung sinabi to ni Sir Peter Musni.
Si Sir Peter Musky is ang golden voice ng ABS-CBN. Yes, Sir Peter. Na-meet niyo na po siya? Hindi, ba? pero Lodi yan, Lodi. Lodi po, standard ng mga voice-over artists anyway. Sabi niya, kung may maririnig man daw siya mga boses sa radyo, gusto niya, more on poging boses is sustansya. Which is, yun nga po nasabi ninyo, nagagamit nyo pa rin pagiging psychologist ninyo. Yung bang, hindi lang tayo magaling mag-project sa camera as a broadcast or journalist. May sense, sasabihin, may laman. May information nga po na binibigay. Kaya, feeling ko po, grabe yung plus ng experience ninyo na kayo ay naging psychologist muna bago napunta sa media industry. Kasi kahit saan kayo ilagay na broadcast medium, talaga may masasabi ho kayo eh. And to add up, naalala ko noon, yung aming late manager, kami, na mga kinuha niya, parang 10 kami nun eh. Tapos, ang mass comm graduate lang sa amin ay parang 3 o 4. Yung iba ang tinapos ay hindi pala mga 5 rin sila. Yung iba teacher, tapos meron atang sa hotel and restaurant. So, iba-iba kami ng mga tinapos. Yun, may isa ring psych. Kasi, yun nga, nakikita ni Sir na kapag may iba kang tinapos na kurso, may nurse din pa pala, wow. 'di ba? Mas malawak yung broad ng mga subjects and topics na pwede mong i-cover. Yun. Kaya somehow, challenging din siya sa mga mass comm students yes. na mas maging maalam pa bukod lang dito sa major natin sa industry. Kaya aral tayo mabuti yes, talaga. Kaya kailangan wide reader ka, yes, marami kang pinapanood, kasi ngayon, marami kang kakompetensya dun sa position. Like, gusto ko lang i-add, di ba sa ABS yung dating reporter, si Mike Navallo, he's a lawyer. Talagang lawyer talaga siya. Parang si Atom Araulio, maliban sa pogi siya, alam ko parang physics, at siya physics graduate, ganun. So, yun, iba-iba yung kanilang mga pinanggalingan. Pero, nakuha nila yung position na sa field reporter. Grabe, no? Dapat laging may nasasabing tama. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, Your Honor, hindi ko na po maalala. Bawal yun. Bawal yun. Nag-punchline pa nga siya. So, ayun po. Ano po yung mga main reasons or motivations nyo po mismo bukod dun sa mga nasabi nyo experience? Ano yung parang biglang nagsabi sa inyo na gusto ko na magpasok sa industry ito. Gusto ko na siya. Nanay ko. Yung nanay ko talaga yung nag-push. Sige, kunin mo yan. Pero hindi po siya inclined sa media naman. Hindi. Ano lang talaga siya. Mahilig siya mam-push ng mga tao. Pusher siya. Pusher pala si mother. Ano ba? Na parang nasabi ko na gusto ko na to. Well, in reality, sa trabaho, isa daw sa mga pinakadahilan bakit gusto mo magstay sa work is yun, you love your job and you love your coworkers. True. Kami, mostly halos magkaka-batch lang kami. Konti lang yung mga pagitan namin sa age group 5. Matagal na yung 10 years, ganun. So, tight kami, 'di ba? Parang mahirap iwan ng isang trabaho na gusto mo at mahal mo yung iyong mga katrabaho. And at the same time, nakikita mo yung fulfillment ng iyong job. Naalala ko lang, nung ako ay college student, sabi ko, ang hirap pala nitong kurso natin na psychology kasi hindi mo nakikita yung output ng ginagawa mo. Kasi 'di ba, magka-counseling ka. Pero hindi mo sure kung talagang nagbabago yung ugali ng tao. But it takes time. Hindi katulad ng isang karpintero. Pag may ginawa siya, nakikita niya in the end of the day yung kanyang furniture o yung bahay na ginawa niya. So parang yung fulfillment, the sense of fulfillment, hindi mo nakikita kaagad. Pero, yung nag-work ako as a reporter, na-fill in yung ganong sense na hinahanap ko. Kasi at the end of the day, nakikita ko yung balita ko, nai-ere siya, napapanood ko siya, na parang makikita mo yung sense, magkakaroon ka ng sense of fulfillment na, yung storyang ginawa ko, meron siyang naging action, meron siyang naging produkto. Ang sarap po no, yung parang ito yung output, tapos may impact pa sa kanila. Yes. Yung impact talaga sa community and impact doon sa target audience mo. Yan. Powerful ho talaga ang mga media personnel talaga. Yan. Balikan natin yung niyo po, days nyo no, nasa ABS-CBN before the shutdown. Ano po yung day-to-day nature po ng inyong daily task talaga? Okay. So, syempre, papasok ako. Ang pinakauna namin gagawin ay nagre-report kami sa radio. Yung parang morning radio, ang nire-report namin doon is yung balita
nung yesterday. Kasi syempre, di ba, ang hirap naman mag-produce ka agad ng madaling araw. Okay. Or yung mga balita ng panggabi. Kasi 3 yung duty pala namin. It's night shift, yung morning, and then may pang PM pa noon. Sa isang araw lang ho yan? Palit-palit kami. So parang merong 8 to 6 o parang 8 to 5. Yun Ay, palit-palit naman po pala. Kala ko kayo pa rin. Rotating, shifting. Ayan. So meron parang 8 to 5, meron dating 1 to 7, and then may 7 to awan ka kung 7 to 10. Grabe, Nakalimutan ko, or 7 to 4. Parang gano'n, 7 to 3. Ang tagal noon, 1 to 7. Nakaano. Hindi po yung sumasakit lalamunan yung ganun katagal Hindi, yung umiikot ka nun. Yun yung mga schedule namin. Tapos magre-report ka sa morning, papasok ka sa office, and then magsasabi ka ng iyong itinerary. Okay. So, ang aming itinerary dapat nasa 3. Yun ang minimum. Within, sabihin natin, ang schedule ko ay 8 to 5. Pero, nag-i-exceed yun. Kasi dahil ang patrol, ipapalabas ng mga 5:30 p.m. or minsan almost 6 na. So, nakaka-uwi kami mga 6:30 na. So, papasok ako ng mga 8. Then, sasabihin ko, kuya, ito yung itinerary ko. Sabihin natin, weather report, presyo ng prutas, tapos isang balitang bayan. Isang balitang bayan, like, kunwari, about politics or anything about issue sa kalsada or ganon. So, yun yung 3 itinerary. Then, from 8 to 12, dapat magawa mo yung balita na yun. Within 4 hours or 5 hours. Opo. Kasi ang pinaka, time limit namin, hanggang 12 lang, dapat nagsisimula ka na, may script ka na send mo na yung scripts mo, tapos i-voice over mo na yan, i-edit na ng editor, tapos dapat around 4 p.m., ready na yun. Ready na siyang, parang ipapalabas na lang. Kasi by 5:30 or 6, ipapalabas na siya on TV. Grabe po, no? Oo. Ilang oras lang yung bugbugan talaga. Yes, kaya maraming room for mistakes. Madalas nagkakamali. Kasi minsan, like ako, hindi ako masyadong mabilis noon mag-edit, magkuha ng balita. So, minsan umuwi ako, 2:00 na, 1:00 na. So, ang nangyayari, ngarag yung editor. So, yun, sanay kami ng mabilisan. Ganun talaga, ganun ang trabaho nun. Tapos yun nga, ang minimum pa ay 3. Minsan nakakauwi ka 5, swerte mo na nun. Ganun. Ano po yun, pag sumobra sa 3? Okay lang. Okay lang po. Okay yun, pwede yun. Pag Pero, kumulang po, lagot ka. nangyari na po yun sa inyo? May mga time nga na parang isa lang, nauwi ko, ganun. Mapapagalitan ka talaga. Pero, understanding naman. Like, kunwari, ang balita ko ay, sabihin natin, deforestation. Merong malakihang kaingin, nasa 1 hectare, somewhere in Napsan. Ang tagal nung biyahe, di ba? So, umakyat pa kami ng bundok. So, pagbalik ko naman, since maganda naman yung balita, maganda yung mga materials, may mga putol na puno, may mga akyatan ng bundok na videos, understandable naman yun dun sa desk editor namin. And naiintindihan niya naman na isa lang yung naiuwi kong balita. Ganon. Pero ang ano po no, ang gipit ng oras no, yung preparation tapos airing agad ng pagkagabi. Yes, actually, oo. So, yun na nga, di ba? I-edit yung mga balita, magvo-voice over ka, 4 p.m. i-air na siya. Tapos, during the airing time, kami pa yung mga tao sa likod ng studio. Kami yung nag-play ng playback, minsan nagde-director. Yan, all around din ho kayo talaga? Yes, switcher, ganyan. Wow. There was a time na sobrang kulang kami ng tao. Even yung mga reporter, inaaral na rin nilang mag-edit ng kanilang sariling balita. Kayo rin po, sa experience niyo, doon na rin kayo natuto talaga editing, lahat. Yung sobrang basic lang, yung mag-cut-cut lang. Ayun. Pero yung may isa akong kasamahan na talaga naging medyo halos kaya niya nang edit yung buong balita niya. Mga ganong bagay, makikita mo na parang, kasi maawa ka rin sa mga editor na parang nagmamadali sila. Tapos, kasi syempre cost-cutting pa. So, there was a time mayroon pa kaming editor. Nung huli, yung cameraman, sila na rin yung naging editor namin. Oh. So, pag uwi nila, nila yung mga videos, save nila, and then sila na rin mag-e-edit nun. Ayun po, nakwento niya na lahat ng mga experience. Kung okay lang ho naman, i-share. Ano pong palagay ninyo bilang isang media professional? Tama lang ba ang sahod, yung compensation, and lahat ng mga benefits? Tama ba ang natatanggap nating mga nasa media industry? Or ano pong masisay nyo pa doon? Ito in reality, para sa akin,
nung time na yon sapat siya. That time po? That time. Ilang taon na po yun? That's, nagsimula ako 2014. 2014. That time okay pa po siya? Okay, ang sahod ko nun, nung parang job order type pa ako, was 10,000. Nung nagsa-start ako. Nung time na yun, malaki na yun sa akin kasi ang pinakaunang trabaho ko ay 275 per day nung nasa hotel ako. So parang para sa akin ang laking jump na noon. Wow, meron akong sumasahod na ako ng 5 digits from 4 digits. So parang naging grateful na ako noon. Tapos nung na-regular ako, parang hanggang 2020 kasi 2020 was yung nagkaroon ng shutdown. Hindi ako sure, Ranza, pero parang 23 or 25,000 ang sahod ko noon. Or 27. Di ko sure. Parang ganon. Basta alam ko hindi ako umabot ng 30 kyaw. Pero, mapalad na kami noon, Ranz. Kasi, kami, kahit papaano sumasahod ng ganon. Tapos, meron kaming yung MaxiCare, yung sa hospital, yung card. Parang health card. May ganon kami. Pandemic pa, kaya sakto. May health card, meron kaming rice allowances. So, yung rice allowances, pwede namin i-convert into cash. So, around mga 40,000 pwede mong kunin in advance pag nagsimula yung taon. Malaking tulong. Malaki yun. So, maliban doon, libre na rin yung mga check-ups. Ano pa ba? Tapos, may marami pang ibang allowance. Merong allowance din for load. Tapos, meron pang, ano pa bang iba? Di ko maalala yung iba right now eh. Nagsisink in na yung puyat. So, yun yung naalala ko na mga, namin. From time to time pala, pag regular ka pala, after every 3 years, parang merong 100,000. Parang ganun, tinatawag nilang signing, siguro kung sa ibang company, parang signing bonus. Wow! Pero isang beses lang ako naka-experience nun. Kasi nag-shutdown na. So anyway, pero pag regular ka, pag hindi ka regular, yun, mag-maintain ka lang sa 10, tapos siguro magdadagdag ng 1,000 per year, hanggang siguro 15,000, 17,000. Malaki yung gap ng sahod ng regular sa hindi regular. Tapos at the same time, wala sila ng mga benefits na meron kami. Like yung mga SS nun. SS, PhilHealth, dapat, kung job order ka, or yung term na talent, ikaw yung magbabayad nun. So, naalala ko nung time na nasa Congress yung renewal ng franchise. Yan yung mga topics na diniscuss. Yung laki ng pagitan ng regular dun sa mga talent lang. Tapos, walang overtime. Kasi nga, paano kung biglang sabihin na, nakauwi ka na, walang reporter na panggabi, biglang nagkaroon ng sunog na malaki. So, tatakbo ka doon, pupunta ka doon. Kasi nga, hindi time-bounded yung trabaho ng isang reporter. Anytime. Na-experience yun ma'am? Oo, there was bigla kayong tatawagan. Bagong-bagong reporter ako nun, so pabida ako. Biglang nasunog ang kwito. So, nagpunta ako doon, takbo ako doon, dala ako ng camera ko, DSLR ko. Kumuha ko ng videos. Kanya-kanyang gamit ho? Nagdala ako. Kasi parang, mo yun parang, syempre, papabida ka bago ka Pero at the same time, kasi, kung nasaan ng balita, nasaan ng aksyon, dapat na dun ka rin, di ba? Kasi, in a matter of minutes, maaring maapulan yung apoy, wala nang magandang video, di ba? Wala nang magandang video shots. So, yun, yung mga ganun, talagang pumunta ako doon, nakapagsisikan ako doon, sobrang init pala pag ganung may sunog. So, yun yung mga bagay na kailangan nandun ka. Tapos, may mga times na naabutan mo yung pangyayari. Hindi ko lang alam kung meron akong, hindi ko ma-recall right now kung may ganung mga moments na parang sakto nandun ako, tapos wala yung team, nag-shot na ako ng videos through my cellphone. So, may mga ganung pagkakataon. Take note, mga reporters ha, pwede kayo mag-shot ka agad. Dapat laging handa. Laging handa talaga. At dapat maganda yung video mo. Record po ba dapat naka-iPhone? Hindi, pero kasi ayoko talaga mag-iPhone noon. Okay. Sobrang, ngayon lang ako nagka-iPhone as in last year lang. Kasi nga, syempre, di ba yung adjustment, pag galing ka pag Android user ka, and ako yung tao na kung minamana ko lang yung cellphone ko mula sa lumang cellphone ng parents ko, ayokong bumili. Diba? Ganun ako kakuripot. So, mas nire-recommend, naalala ko talaga na iPhone kasi because of the video quality. Video quality talaga. And the photo quality. Pero,
ang importante naman dun is yung makaproduce ka ng video, kahit na sabihin natin ang pangit. Pero, di ba, basta meron ka. Yun ang importante. Basta malinaw na po. No? Basta okay malinaw. Di naman yung grabe yung 3GP pa na grabe, no? May sunog na naka-gimbal ka pa. Grabe, no? Nag-gimbal mo yung paglabas. Back po doon sa mabalikan ko lang po yung shutdown. Kahit na tayo po ay nasa Palawan. Pero apektado ho lahat ABS-CBN kasi alam naman natin biggest network in the country. Ano pong naramdaman nyo talaga personally? Anong effect nun sa inyo? Shutdown? No work? Ano po ba implementation dito kaagad dito sa ating local network? Agad po ba wala na talaga kayong work? Ano po pagkasabi sa inyo? I think yung shutdown nangyari ng March or May. Ihinto po ng ABS-CBN, DCMM, MOR at lahat po ng TV at radio stations nito sa buong Pilipinas ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. Kinakailangan po lamang namin ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos po ang pag-shutdown sa aming mga kagamitan. At maabisuhan din po ang aming mga tagapanood at mga tagapakinig. This is ABS-CBN Corporation, Channel 2, in the service of the Filipino. Now signing off. Tapos, ang huling job namin ay hanggang July. Parang July 31. Yun yung So, last. nag-extend din ho talaga Oo. So, ganito kasi, ang regional network ng ABS, kahit naman sa GMA, ganun din, kami ay umiere sa pamamagitan ng antena sa natin tawag dito. Sagap dito. Oo, yung nasa sagap. So, nakadepende talaga kami doon sa franchise. Oh, Okay? yes. Doon kami nag-e-ere. Parang radio. So, kung bawal, sa frequency kami Yes po. nakadepende. So, ang ginawa namin noon, nagpalabas kami sa Facebook. So, nag-jump kayo sa online. Nag-online muna kami. Yun yung backup plan. So, nag-e-ere kami noon sa Facebook. Tapos, yun, nag-sustain din siya ng mga ilang mga buwan. Pero, we are aware na anytime ay pwedeng magkatanggalan. Kasi 2020 yun. Opo. Bagsak lahat ng negosyo. Kaputukan ng pandemya. Pandemya, Shutdown 'di ba? pa. May shutdown. So, alam namin na it won't last long. Kahit po na parang tinatry nyo siyang i-ahon through online, aware Hindi kayo na kaya hindi eh. siya kaya. Hindi kaya. Kasi syempre, ang reality naman talaga, ang pag-ere is through commercials. 'Di ba? And at the same time, aware din kami na hindi ganun kalaki ang kinikita ng regional network. Kasi, ang nangyayari nun, yung paraan ng yung marketing o yung presyo ng mga commercials ng regional is the same doon sa Manila. So, sabihin na, hindi ko maalala yung exact ha, pero sabihin natin, 100,000, ganun, per commercial. Kunwari lang yon, depende kasi sa kung ilang slots, anong time slot, 'di ba? 'Yun, compared mo naman sa mga local na mga 10,000, 20,000, 15,000. So napakalaki ng pagitan. Tapos dahil nga nakadepende kami sa antena, kung ilan yung abot ng tower, limited lang kami. Kasi nga, in-explain ng engineer namin nun, yung frequency kasi pabilog ng pabilog. Ang Palawan, pahaba. Pahaba. So, ang kailangan namin, relayer, hindi pataasan ng tower. So, yung frequency namin, napupunta sa dagat. Oo nga po, no? Hindi, Sayang. oo. So, ang inaabot namin, dito lang sa Puerto Princesa, hindi namin naabot yung El Nido, yung Brooks Point, kasi Opo. nga, iisa lang yung tower. Tapos, Pa-share ko lang po sa Brooks Point, ang sagap namin GMA. oo. So, yun ang nangyayari. Kaya hindi nyo napapanood yung local na ABS-CBN Opo. Palawan. Oo nga, no? Pahaba nga kasi pa. Tapos bilog nga pala ang buga ng sayang yung ibang frequency. Yes, kaya talaga, ang hirap nun mag-market ng mga commercials. And, syempre, kapag wala kayong masyadong kita sa isang kumpanya, di ba, galing ako sa human resource, alam ko na yun talaga, ang sinong hindi kumikita sa kumpanya, yun yung unang ikakat. Oh. Yun ang unang tatanggalin. Yun.
May ka-empleyado po kayo or kasama sa office na yung parang post nyo na yung parang, may mga ganung iyakan po ba kayo that Oo time? naman, Rans. Naalala ko yung moment na nanonood kami ng ABS-CBN Palawan ABS-CBN TV Patrol. Yung shutdown po? Yung mismong shutdown. Ako po nakasubaybay din nun. Yung nag-announce si Kabayan. Yes. Grabe yung iyak ko. Tapos nag-walk out ako. Tapos pumunta ako sa kwarto. Tapos doon ako nagbukbuk sa kwarto. Kasi I mean, it's a very emotional thing. Hindi iyak pa pala, di ba? Kasi yun nga, syempre it's your job. You're doing it for a very long time. Tapos parang feeling ko noon na pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Kasi ang daming galit noon sa ABS-CBN. Kasi nga, during that time, during that political time, Grabe yung attack, no? Grabe yung atake sa mass media. Hindi lang sa ABS-CBN, 'di ba? But mass media in general. Kasi nga yun yung political strategy nung politics nung time na yun. Opo. Na talagang tina-target ang mass media kasi pausbong yung mga vloggers nila. So that time, talagang sinisira nila ang media para ang panoorin at paniwalaan ng mga tao yung kanilang mga paid yung kanilang mga bayarang vloggers. Mga influencers. Yung mga influencers nila. So, that's very painful. One, kasi mawawalan ako ng job. Two, kasi pandemic. Three, kasi parang, parang everybody was, parang feeling ko parang people were celebrating dahil mawawalan kami ng work just because of their political views. And then parang, huwag ko na nasabihin. Sige, okay lang ba? Hindi nga, yun. Tapos parang even sa mga closest people around you, na mga parang, mga kasama mo sa church, di ba? Oh. Even yung spiritual support group mo, dahil nga, politically, sila, politically, ano bang term doon? Palaban, di ba? Yan. Palaban din sila political. So parang, pati sila, may opinion din sila na hindi na sila naging sensitive din sa iyong emotion. So parang that time for me was a very hurtful time and hateful time. Oh, yes. Even nga yung boyfriend ko Oo, diba? Kasi he was very patriotic nun dun sa president during that time. Pero ayun, kinasal pa rin naman kami at ngayon ay may anak na kami. Yes, nanaig ang love. Nanaig pa rin ang love Kesa sa more than politics. hate at politics. Yun. So yun yung naging experience. Honestly po, nung time na yun, shutdown, tapos ano pong naramdaman nyo talaga? Hindi ito makatao, naiinis ka po ba? Ano Oo. pakiramdam nyo talaga? Parang ganun talaga, parang hindi makatao kasi parang ito na nga yung nangyayari. Wala nang halos hanap buhay. Tapos tatanggalan pa kayo ng work. 'Di ba? Tinatry ko i-recall kung ano yung nararamdaman ko during that time. Pero alam ko, masakit. Masakit, parang halos hindi mo matanggap. And at the same time, you love the job. Yes. Sabi ko nga, alam mo kung sa trabaho lang, Rans, madaling maghanap ng ibang work. I know I can apply. Sabi nga, parang there's always life after ABS-CBN. And that's true. Totoo yun. Alam ko naman na with my experience and my ability, kaya ko mag-apply ng ibang trabaho. Nag-apply nga ako sa iba during the time or parang nagbabanta pala ng shutdown. Meron na akong in-applyan. Pero, kung gaano ko kamahal yung trabaho na yun at yung mga katrabaho ko, yun kasi yung nakakapanghinayang at yun yung pinakamasakit. Totoo yan. Kasi nabuo na yung samahan nyo talaga. Yes. Yun talaga yung, yun yung mahirap palitan. Kasi you can always find another job. Pero yung job na gusto mo, yun yung mahirap hanapin. Parang isa rin ho yan sa naging prinsipyo ko bago ko mag-college. Kaya pinag-isipan ko, sabi ko, habang buhay kong gagawin yung pipiliin ko, kaya gusto ko yung doon ako sa masaya. Yes. Gusto kong gawin. Kaya, ito, nasa com tayo. I think you're in the right path naman. Palagay ko naman po. Oo. Basta kung alam mo saan naman ang kakayahan mo. Yes. Kasapit pa ako, Lord. Tinanong bigla. Pero may pagkakataon pa, pwede pa kayo mag-shift. Joke lang. Hindi na po. Hindi na kayo mag-shift. Tama na itong lipat-lipat na ito. Sige po, medyo doon tayo sa medyo masayang memories. Ano po yung fulfilling experience ninyo sa job ninyo? Yung pinaka-fulfilling sa akin is yun nga, may nakikita kang action yung iyong ginawang balita. Tinatry kong i-recall, isa sa mga naalala ko
is yung isang school sa may Kabayugan, Barangay Kabayugan. So, nasa may mountain tops siya. Tapos, maliit lang siya na school. Tapos, multi-grade siya na school. Tapos, maliit. Talagang parang halos tagpi-tagpi lang. So, finiture namin how kawawa yung school and how it needs help. So, nung na-ere siya, may mga taong pumunta doon, nag-gift giving, nagbigay ng mga school supplies sa mga estudyante. So, yun yung isa sa mga nasasabi kong, uy, fulfilling, kasi nakita ko na it made a difference. May nangyari. Isa yun. Pero na siguro pinakamalaki, which hindi ko na rin masyadong maalala yung mga details, is yung pagkalbo ng mangrove dyan sa may sitio Barimbing, sa may San Manuel. Although hindi lang ako yung reporter nun ha, marami kami nag-cover nun, na nagsimula lang siya, nagsusumbong yung mga barangay, tanod, na may unti-unti daw nagpuputol ng mga bakaw. So, syempre alam natin na bakaw is important kasi 'di ba protected siya. It's a mangrove protection natin siya from storm surge, tsunami, mga ganon. And at the same time, dahil bahay siya ng mga isda, doon sila nangingitlog, mga shells. So, 'di ba, yun yung environmental aspect niya. Doon nagsimula. So, kinover namin, pinuntahan namin, parang way back 2014, tinutukan ko siya hanggang to the point na nakita kong wala na. As in, naubos na talaga siya. Kalbo na siya, tapos ginawan na siya ng mga bahay, pagtatayuan na siya ng bahay. Ang pinaka naging ending nun was, kasi hindi talagang matigas yung ulo ng mga tao doon. To the point na talagang nang-threaten sila. Ano po ang pinaka-challenging experience Yun, nyo? isa yun sa mga challenging experience ko na talagang hinarang kami, paalis na kami, para kumukuha lang ng situation or videos yung cameraman para makita kung gano'n nakalaki yung naging distraction doon sa mangrove area. Tapos yung kanyang guard doon, nagmotor, tapos hinarang yung car namin, yung carpool. So may dala-dala siyang itak, tapos naglakad siya papunta sa amin. So yun parang nati-threaten. Although, syempre, ang matik dyan, pag ganyang mga situation, dapat rolling ka agad yung camera mo, rolling yan. Kailangan makunan talaga. Kahit hindi nakatutok sa kanya, or dapat patago lang. So, yan ang mga skill na importante sa isang cameraman. Paano kumuha ng patago. Pero, nakatutok sa mukha ng tao. Yung mga ganung bagay. So, yun yung isa sa mga challenging na experience. But, fulfilling, kasi ang naging ending nun is naupo si Ma'am Gina as environmental secretary. Yes, opo. Pinapuntahan niya talaga yun sa NBI, yung environmental department ng NBI. Talagang sinugod yun with the military, with the police, to the point na, na yung guard ng harang sa amin, talagang pinadapa siya ng mga police doon. Talagang, yung dapa na you're under arrest, ganong thing. Parang sa movie, ganyan. So, parang, yun, hanggang ang alam ko naging ending nun, before ako wala sa media, is, nasama siya sa reforestation program ng DENR. Hindi pa ako nakakabalik ulit. Siguro one day, pumisita ako doon. Pero, yun, nabalik siya as a protected area. Wow. Yun yung amazing nun. Nakikita mo na parang, merong naging resulta, yung balitang ang tagal-tagal mong tinutukan. Okay. At saka, ano po yun? Parang history na siya sa lugar na yun. Yes. Kayo yung nag-cover yun. Oo. So, hanapin mo yun. Hanapin ko po. Makikita mo pa naman yun. Kailangan ko siyang i-flash. Barimbing, basta parang, and I don't remember kung ilang hectares kung 3 hectares or 300. Nakalimutan ko na. Pero yun, isa yun sa mga ilang taon kong tinutukang balita. Ano po itong pagka-cover niyo po more on sa environment? Ito po ba ay choice ninyo o sadyang ito lang talagang madalas mangyari dito sa atin? Yun, number one, kasi yun yung maraming issues natin, di ba? And personally, malapit siya sa puso ko. Although lahat naman kami nagka-cover ng environment, pero yun yung mga madalas na natutuhan ko. Kasi 'di ba, anong tawag dito? Ano yung term natin for yung beat, 'di ba? Yung beat mo. News, okay. Beat. Yung news beat mo. Syempre, the more na yun yung mako-cover mo, mas mafa-familiarize ka sa mga stories na yun. So, yan, mining,
and then anything about environment, and at the same time doon ka naka-build ng resources, ng sources. Okay. 'Di ba? Kaya mas madaling mag-cover ng mga balita doon kasi may mga nag-o-offer sa iyo na Ma'am Diana, bantay gubat to, akyatin natin yung kilometer 32, 23, may nagkaingin doon. As in ganoon, nung kabataan ko, kasagsagan noon ng kalakasan. Talagang umaakyat kami sa bundok para talagang i-cover yung mga ganong mga distraction. Nakakakara David. Yung mga ganon. Yung mga ganon talaga. Ganon talaga yung gagawin mo. Tsaka ano po siya nung makamasa, pag ganun yung coverage mo, more on sa people ka na. Yes, actually. Although, sa totoo lang alam mo kung anong gustong balita ng mga tao, yung mga balitang krimen. Yan talaga yung mga gusto nila. Yung mga madudugong balita, patayan, o kaya yung mga parang kwentong pambarangay, na away ng kabit. Yan yung mga gusto nila, mga intriga. Rafi Tulfo. Yes, exactly. Kaya mabenta si Rafi Tulfo kasi yun yung mga gusto nilang balita. Na issue ng bayan. Issue ng bayan. Mga mamamayan. Which is relatable. Opo. Yun. Kaya parang minsan, grabe yung effort mo with all the environmental issues. Pero yung pala, hindi nila gusto. Ang gusto nila yung mga issue ng mga patayan, mga kabit-kabit, mga nahuling kabit. Yan ang mga gusto nila. Ano pong ginagawa nyo as doon na nag-report nun para isipin nyo, paano ba ito magugustuhan nila yung report na to? Kasi feeling ko di naman nila ito gusto eh. There's always an opportunity na i-connect sa kanila sa pamamagitan ng how you write it in your script. Diba? Sasabihin mo sa script, ano yung epekto. Like, for example, yung mina. Ayan. Diba? Ano rin kung may minahan? Ano rin kung ayaw ng mga NGOs? So you go down to the grassroots level. You go down sa mga, sabihin natin, sa mga magsasaka. Anong epekto sa kanila? Anong epekto sa water supply? Kasi tubig yun, iniinom nila yun every day. So, pakita mo sa kanila anong epekto nito sa kanila doon sa masa so that they will see the importance ng balita na iyong tinututupan. Dapat ma-explain mo yun. Kaya merong isa sa paraan ng pagsusulat namin ng script yung tinatawag na macro and micro. Yung micro is mag-i-interview ka ng random person, tapos ihahayag mo yung kwento niya, tapos i-connect mo dun sa balita. Dun sa balita. Yun. May mga may mga times na after yung report or yung nangyari, yung may solusyon na dahil po sa ginawa ninyong pag-report, yung uy, salamat ma'am, may wakap sa inyo. Alam mo lang malala. Yung appreciation po na buti na binalitan yung issue dito sa amin. I think meron, pero hindi ko na maalala specifically. Siguro sa tagal. Siguro sa sa anesthesia na nung panganak. Hindi ko na maalala. Pero I think may mga ganon. May mga pumunta, thank you po na binalita nyo yung ganitong story, ganyan. Or madalas yung sa lingkod ko pamilya, yung mga may sakit, yan, na ipapabalita nila, humihingi ng tulong. So yan, may mga nagti-thank you talaga, na talagang thank you po na ibalita kasi may mga tumulong sa amin. So yun, nakakataba ng puso yung mga ganung bagay. Ano yun, nakakalambot? Parang, hindi lang pala sweldo yung hinahabol ko dito, na meron din palang pinupuntahan yung ginagawa ko. Kaya po sobrang nyo ring mahal talaga yung work ninyo. Yes. Kaya masakit. Masakit nung nawala. Kasi ang daming purpose nung bukod po doon sa kayo ay media, nagbo-broadcast, nagbabalita, may natatouch kayong buhay. Yes, totoo. And hindi yun naiintindihan ng lahat because not everyone can be a reporter. Yes. Has been given the opportunity to be a reporter. So hindi nila maiintindihan yun. Mula sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Mayad nga pon, Palawan. Mga kapamilya, ipinagdiriwang ko ngayong linggo ang 24th National Family Week. Ito po ay para bigyang pagpapahalaga ang pinakamaliit na unit ng lipunan, ang pamilya. Mga kapamilya,
Yan po ang mga balitang ating nakalap sa ating mas malawak na pagpapatrol. Sa ating malasakit sa bayan, buong puwersa ang magtutulungan. Kasama po ang ating sign language interpreter na si Maryville De La Torre. Ako po ang inyong lingkod, Diana Lan. Hanggang sa Lunes, matamang salamat, igmayad ngapon, Palawan. Hindi nila maintindihan na it's more than just the exposure sa camera. Oo, hindi lang yun. Talagang yung araw-araw na may mga tao that you are able to touch lives and make a difference. Yes. Yun yung hindi nila naiintindihan. Speak life. Yun. Mas ingit pa yun. Ito po, last part na po tayo, Mama. Pero bago ko ito puntahan, nakita ko sa yung baso niyo po, may nakalagay, "Salamat ka, pamilya." Ano po yan? Last souvenir niyo ba? Isa ba yan sa mga pinaka-treasure niyong mula sa ABS-CBN na bag? Alam mo, hindi ko maalala, Rans, kung isa ba to sa mga pinamimigay kapag merong mga barangayan. Yung pupunta kami sa mga barangay. Or it's sa to sa mga sobrang souvenir na pinamigay na lang sa amin during the time na aalis na kami doon sa station. So, yeah, oo. Anything na pinaka magre-remind ng dating trabaho is kinikip ko. Ay, meron pala akong isa. Pero bawal dapat yun. Yung mic box. Oh! Yung mic box na may logo. Opo. Meron kasing nakita yung bumili kasi ako ng mga lumang gamit sa station. Okay. Yung sofa namin, galing yan sa ABS noon. So, yung nagdala ako ng isang helper namin sa bahay para magdala ng mga gamit na nabili ko. Tapos nakita niya yung mic box na sira na itatapon na. Ginawa niya, nilagay sa plastic. Nilagay niya pala yun sa plastic para may uwi ko sa bahay. Wow. So, yun yung pinaka-treasure ko na remembrance kasi syempre bawal yun. Pero yun, naitakas ni ate kasi sabi niya, kasi Ma'am Dayan, feeling ko parang magandang souvenir yun. So, itatapon naman pwede kasi na sira iuwi. na rin talaga siya, pero pwede pa siyang i-tape. So, yun yung mic box na yun, naka-display siya dun sa bahay ng parents ko. Ay, hindi niyo po kinuha? Nandoon lang dito siya. ngayon, wala dito sa bahay naming mag-asawa, pero nandun siya sa bahay nila mama, Ano po? naka-display. Uniform. Meron Marami po pa kayo? ako. Yun nga, sana susuotin ko joke lang. Ala, Baka tayo. hindi na kasya. Pero marami pa akong uniform na doon sa bahay din ng parents ko. Ilan po ang uniform niyo sa ABS-CBN? Actually, ang uniform binibigay lang kapag eleksyon. May libre kaming damit pag pag may eleksyon. coverage po. Yes. Yes. Pero yung uniform, talagang binili ko siya from the store ng ABS kasi iniisip ko, mas mas tipid kasi bumibili ka ng iba't ibang damit. Tama po. Kasi diba pag reporter ka, wala kang uniform. So, magastos kung everyday bibili ka para iba-iba yung damit mo. So, inisip ko, kung uniform yung susuotin ko, hindi na ako mag-iisip kung ano susuotin ko, mas makakatipid ako. Terno na yun dun sa logo tsaka sa uniform. Yes, exactly. Ito na. Medyo po tayo, mag-delve deep tayo doon sa ating issues sa media industry. Ano po ang inyong lang dito? Opinion sa mga some professional and ethical issues natin sa industry, confronting mismo sa industry ng media bias, ano po masasabi? Okay. Regarding media bias, naalala ko noon is that sinabi sa isang in-house training namin, pumunta kami sa Manila na talagang hindi maiiwasan ng biases because you will be biased to the truth. Yes. Sa kung ano yung totoo. Although, ang pagsusulat kasi ng balita ay nakadepende rin sa iyong pananaw. Ako, magbibigay ako ng example. Like for example, you're against mining. A person is against mining. Mapapansin mo, yung pagsusulat mo, parang you will delve, mas magsaside ka doon sa environmental aspect and magiging more on against ka. So, ang way mo to counteract that is talagang kailangan mong maging open and mag-interview ng other side. Yes. Kailangan maging do not jump to conclusions, do not make a judgment kaagad, pero make room para ma-explain yung ibang sides. Kasi, ipakita mo lahat. 'Di ba? Sabihin natin, issue about mining, pro and against. Ipakita mo yung mga taong nagbe-benefit sa mina. Yes. Pakita mo yung mga taong hindi nagbe-benefit sa mina. And then let the people decide. Yes.
para hindi yung kung ano lang yung gusto mong storya, yun na yung lalabas. Kasi you will always have your own personal opinion. Hindi mawawala yun. Pero ang best way para maiwasan ng media bias is ipakita mo lahat ng sides, kaliwa, kanan, taas, baba, para yung mga tao na ang mag-decide ng kanilang sariling opinion. Naranasan din mo po yun yung parang sa loob-loob mo ito ang aking side. Pero kailangan kong ano tong Oo naman, maraming talagang mga ganong pagkakataon. Kasi syempre, maliban sa conflict of interest yun namin pinagsunod. maliban sa balita na nakasulat, nakikita mo pa yung mga things that happen behind. Yes. Like, manwari, yun nga, like yung mga stories dun sa mining, maliban sa mga storya ng mina na pro and against, nakikita mo yung mga bayaran that happens, hindi lang sa mining industry, but even yung mga anti-mining. Yung mga nagrarally, nakikita mo na, ay, binabayaran din sila. Ay, yung mga nagrarally pro-mining, ay, bayad din sila. So, pareho lang sila. Kumaga, quits lang sila. Diba? So, nagkakaroon ka rin ng opinion na hindi, it's not always what it looks like on the outside. Yun. More behind the camera. Oo, sobrang dami pang nangyayari behind the camera na minsan, hindi mo talaga mailalabas because you don't have much proof. Unless talagang gagawan mo ng, doon ka na sa documentary type. Diba? Environmental journalism. Anong masasay nyo doon? May nakita na ba kayo na experience na harap-harapan may abutan, defend us, or destroy the opposition, bayan, mga ganyan? Ayan. Actually, alam mo, bawal kasi yan. Bawal din sa amin. And talaga namang bawal talaga. Pero, kami, naalala ko noon, ang turo sa amin, well, one, di ka pwedeng tumanggap ng pera. Kasi pwede ka matanggal sa work. Yes. And then, kahit nga pagkain, kahit gift certificates, kahit mga gifts. Opo. Iba pa accommodation. Oo, ganon. Although, aaminin ko minsan na pag may mga, kunwari, lunchtime, o mga kain na rin kayo dyan. Lalo na kung mga seminar lang naman ng B4, ganyan. Opo, tapos naman po may lunchtime. Yun, minsan, hindi na kami nakakatanggi doon. Yung mga ganon lang naman, or makikikape ka, yung mga ganong bagay. May mga nag-offer, magbayad. Yes, meron. Pero, sa inyo po? Oo, pero hindi mo tatanggapin. Hindi ko tinatanggap. Ano pa pakiramdam nyo yun? Yung minsan ba nagwa-wonder po kayo, biglang parigalo si politician na ganito? Nakaka-insulto, di ba? Kasi parang, hello, mas malaki pang pera ko kesa sa'yo. Hindi, parang gano'n. Parang, hello, mas malaki pa naman yung pera ko dyan kesa sa binibigay mo. And sometimes you wonder po, bakit may parigalo? Anong gusto mong gawin ko? Oo. Sila, general, seminar or meeting sa mga media, may mga regalo yan sila. Binubonggahan nila. So anyway, may mga ganon, Rans. Pero alam mo yung pinaka-pinagtaka ko na nagbibigay ng regalo, yung mga yung mga department, yung mga office sa gobyerno. Government pa mismo. Tapos, hindi naman nila kailangan magregalo. Kasi, isa po bakit ka magbibigay? Hindi kasi, like yung story, ang storya lang ay about close season ng Galunggong. Di ba parang, responsibilidad naman di ba dapat ng media na i-air yun para alam ng masa na merong closed season, bakit biglang walang murang isda. Kasi ito, dagdag information lang. Nalaman ko, during may pagbabalita ng presyo, na nasa presyo ng galunggong nakadepende ang presyo ng ibang isda. Pag walang galunggong, mahal ang isda. Galunggong ho talaga yung batayan? Kasi galunggong ang unang-unang binibili ng mga tao. So, yun yung favorite nilang pagkain. So, kapag may galunggong, mura lahat ng isda. Galunggong? Yes. Siya yung pinaka-baseline. So, pag close season ng galunggong, mahal ang mga isda. Kasi nga, mapipilitan yung mga taong bumili ng iba't ibang fishes. Pero pag may galunggong, yun yung pinaka-binibili nila. So, yun. Tapos, nagtataka ako, bakit meron pang gift check or gift certificate or minsan cash yun nga, yung B4. Yun pala, nasanay sila na sa ibang mga media, local medias, na yun, parang nakasanayan na siya. Parang it's a normal culture na siya na sige, i-cover nyo kami para, tapos bibigyan ko kayo. Parang,
parang hindi sila i-cover, parang gano'n, parang hindi sila i-cover kung walang regalo. So parang sa akin, ma'am, hindi po namin need. Dapat lang po talaga na malaman nila yung mga ganong information. So yan isa sa mga pinagtataka ko. Parang, bakit mo kailangan magbigay sa isang media personality sa mga bagay na dapat namang malaman mismo ng masa? Yun. Pero yun nga, dahil nga nalaman nila na kami sa ABS Palawan ay hindi tumatanggap, na-lessen na rin yung mga nag-aabot-abot sa amin. Pero kung meron ba sa ibang media, oo, totoo, meron. Meron ho talaga. No? There was a time na nagkakaroon ng issue sa kung sino yung magiging mayor ng Puerto Princesa. Because of the DILG na sinerve for suspension and all. Naalala ko yung isang media person na kinakwento niya, uy, nakakuha ako ng 10,000 dito kay acting mayor. Yung mga ganun. Kasi kinakwento talaga nila na nakakahutot sila kabilang side. So may mga ganun talaga. Tapos maririnig mo, tumitira sa radyo. Ayun. Yung mga ganun. Yung mga ganun. So, it really happens. Kaya, ikaw as a person, dapat meron kang sariling paninindigan na hindi ka tatanggap. And at the same time, na hindi ka magbabayad, hindi ka magbibigay. Kasi yun, bawal din kami magpakain sa mga sources, magbigay ng finances. Dati may nagtanong pa sa akin, ma'am, magkano babayad mo sa akin kung magbibigay ako ng mga balita sa'yo sa Taytay? Parang random stuff lang. Tapos yun, in-explain ko sa kanya, kuya, hindi kami nagbabayad sa mga tao. Nasa sa inyo po kung magtitiwala kayo na magbigay ng balita sa akin. Pero kung hindi, okay lang naman, may iintindihan ko. So yun yung pinakamahirap i-build, yung credibility mo. Yun nga po. Pwede kasing masira yung credibility niyo po pag gano'n na yung naging kultura. Yes. And at the same time, parang nasanay na yung mga tao na parang magbibigay sila ng balita in exchange of something. Pero yung, alam mo yun, yung magbibigay sila ng balita sa'yo dahil lang credible ka at naniniwala sila sa'yo, diba? That's something na pinakamahirap i-build, na magbibigay sila sa'yo dahil naniniwala sila sa'yo. Yes. And yung trust din ng people sa nagbabalita na alam namin ito si ma'am, tama binabalita niya. Hindi siya nababayaran. Diba po? Diretso na po ako doon. Information disorder. Information disorder, mga maling balita. Actually, meron kasing misinformation, di ba? At may disinformation. Hindi naiiwasan yung misinformation. Misinformation is, nagkamali ka talaga. Mali yung nakuha mong details. Like for example, isa sa mga hindi ko makakalimutang pagkakamali ko ay may kinalaman sa math. Mali yung computation ko. Kasi magbabago ng pressure yung paleko. Para magtataas sila ng rate. So, gusto ko kasi sana, para mas maintindahan ng masa, magbibigay ako ng example. Example computation sa aking balita. Apo. But since math siya at it's my kahinaan ko talaga yung math. Ako din. Mali yung pagka-describe ko nung itataas. Parang, kunwari, sabihin natin sa halip na 10 centavos, naging 1. Na nasobrahan ng isang 0. Parang gano'n. Na-release po yan. Na-release yun. So, yun. Binura na lang yun binura na lang yun sa YouTube and all. Kasi nga, mali. Pero, may mga bagay na pwede mo namang bawiin. Apo. Like, kinabukasan, sasabihin naman yun na anchor na nung kahapon ay naibalita na ganito, tapos you can always correct it. Yes. Yun ang misinformation. As in, hindi mo talaga sinasadya. Or maaari ring, during that time, ito ang sinabi ng authority, ito yung suspect, pero kinabukasan nagbago na. Ayun. So you can always correct it next time. Pero ang problema kasi dyan, Rans, is paano kung ibang tao na yung nanonood kinabukasan? Ayun. 'Di ba? Yan yung mga bagay na kailangan maging maingat ka sa pagbabalita. Well, when it comes to this information, I believe at naniniwala akong hindi ko yan nagawa na parang ito babaguhin ko to yung storya. Kasi babalik din sa akin yun eh. Opo. Konsensya ko, asya ko yung trabaho ko. Yun. Sa atin po, sa trabaho, natin? Ano pa lang, trainee, student. Sa mga future, tulad pa namin students pa lang sa media,
kayo po na media personality na sa lahat po na makasama sa trabaho, kamusta po ang culture natin sa media? Ano pong tingin yung function ng watchdog? Nagagampanan pa rin po ba natin? Marami pa rin bang credible? Mas marami ba ang nadadala sa ganun? Sa envelopment or journalism? O palagay niyo po ba 5 years to 10 years from now, anong dapat gawin natin to change some cultures? Kailangan ba sa production may sigawan lagi? Yung kahit ano pong inclined doon sa media, anong culture tingin dapat natin baguhin? Ano po bang meron tayo ngayon na pwedeng panatilihin in general? Ano po masasabi niyo ngayon? There was a time, dati, meron ako nakausap isang media personality rin, pero hindi ko maalala kung sino siya. Kasi di ba, ang media is the fourth estate. Yes. Di ba? Sometimes daw, minsan sumusobra rin tayo sa pagiging watchdog natin. Parang feeling natin tayo lang yung tama. To the point na parang, okay, kung ano lang yung opinion mo, kung ano lang yung tingin, minsan parang feeling natin, tayo na yung nagde-dictate ng kung ano yung tamang mangyari, na dapat ganito yung gawin. Kasi sobrang powerful ang media ko talaga. Oo. Pero, there's always a balance sa mga bagay-bagay. I believe na kailangan when you write your stories, hindi ikaw ang magdidikta ng kung ano ang dapat na gawin. Katulad ng sinabi ko kanina, ilahad mo lahat ng anggulo and let the people decide what's right and wrong. Oo, minsan, the way you write it, or how you present your story, minsan meron kang gustong ending, may gusto kang summary na may instill sa utak ng tao. Pero dapat, you try your best na hindi mo dinidiktahan yung masa. I believe the best that you can do is you present it all and then let them decide. Yun ang para sa akin. Although may mga bagay na talagang there's right and wrong. Like, kunwari, rape, that's really wrong. Diba? Yung mga murder, that's really mali yun. Diba? May mga bagay na talagang sasabihin mo sa tao, mali talaga. Ang drunk driving, mali talaga yun. Sasabihin mo yun. Pero, May mga bagay na gray area. Like, ang mining ba is all bad? Hindi. Di ba kasi, naalala ko yun yung discussion namin ni Governor noong nakaraan, na ang mining, meron siyang good and bad. Di ba? And at the same time, pinakamataas siyang industriya sa Palawan. So, marami siyang binibigyan ng hanap buhay. But at the same time, may epekto rin talaga siya sa environment. But let the people decide kung para sa kanila ang mining or not. Huwag mong i-dictate sa balita mo kung good or bad ang mina. Ano pa ba? I believe isa sa mga pinaka-challenge ng media is, ang pinaka-challenge ngayon is yung ating mass media. Yung ating mainstream media. Kasi habang tumatagal, people are less inclined to watch the mainstream media. Yes. Mas gusto na nila ngayong manood ng mga vloggers, mas gusto na nilang manood ng influencers, mas gusto nilang manood ng mga maling impormasyon. Which is sad kasi walang balance eh. I mean, nakikita natin kung paano how vloggers do their job, Yeah. 'di ba? Walang check and balance. Pero sa mainstream media, ang daming kamay ang Sobra. dinadaanan Opo. bago ma-publish ang isang storya. Filter talaga. Minsan nga na-publish na, kailangan pang i-take down kasi Opo. may maling information. May maling kama, may maling pangalan, uulitin pa ulit yun, di ba? Meron talagang nag-check nun. Pero, since mainstream media is being attacked, dapat sumabay tayo. Hindi natin pwedeng i-instill sa kanila, hindi, ganito kami dati. Dapat ganito pa rin. Kasi nagbabago na yung mga tao, nagbabago yung culture, nagbabago yung generation. Kailangan nating mag-adapt. But at the same time, i-maintain pa rin yung integrity ng mainstream media. Tingin niyo po mahirap yun sa atin, sa industriya na hatakin sila pabalik doon sa eto kaming panoorin nyo kasi kami ang nagbabalita ng tama. Naalala ko parang isang teacher nun sa PSU ang nag-discuss nun na baka pwedeng i-license kung sino lang ang magmi-media. Kasi sa mga nakita ko na mga kasabayan namin nun sa media, specifically, hindi ko po sila tinitira yung radio industry, but yes, minsan may mga random people
na bigla na lang umuupo sa radyo at nagbibigay ng komentaryo. Na parang, nakikita mo lang minsan na mamasada dyan. O kaya kung sino lang, tapos biglang, nagbibigay na ng mga opinions. At sometimes, uneducated yung mga opinions nila. So, yun. I think, mahirap, yes. Pero may paraan. I believe naman na there's a way para maibalik natin ang mga tao sa panunood ng tama. Siguro kasi I like the living the private life, 'di ba? Na nakita ko yung pros and cons ng pag nasa public eye ka. So ayun ma'am, in your perspective po sa buhay ng mga nasa media industry ngayon, anong future namin palagay ninyo po? Ano ang dapat namin panatilihin at baguhin kultura sa industriya natin? Okay, I believe kailangan manatili tayong reliable and credible. Kung meron mang baguhin, kailangan matanggal yung kultura na na may mga nagpapabayan. And at the same time, I believe kailangan ding tumaas ang sahod ng mga media personalities kasi isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit may mga tumatanggap ng bayan. Bakit mayroong ACDC yung term nila. Yes. Tira dito, tira doon, tumatanggap kabilang sides. Pero if we're earning enough, alam mo yun, mayroong credibility yung mga tao na mas malaki pa yung sahod ko dito, bakit ako tatanggap ng kakarampot na pera? Kasi in the end, when you're single, when wala ka pang family, ang iniisip mo lang is, it's a personal passion para sa iyong personal growth yung ginagawa mong trabaho. But when you have a family na kailangan mong pakainin, when you need to put food on the table, kailangan mong kumita ng malaki. So, I think it's time na we need to give more importance sa kinikita ng mga media personalities. Bigyan sila ng nararapat na sahod. And at the same time, kailangan natin mag-innovate how we earn and how we present our stories na makakapture natin ang masa. Yun. Grabe naman. Parang, paano ang sasabihin ko doon? Ang hirap, no? Kasi right now, parang hindi natin talaga, hindi ako fortune teller, hindi ko masabi what will happen in the media in the future. Kahit rin ho kami. And ako, I believe, talagang nathreaten ang industriyang ito with all the AI technology, Ay, 'di ba? sapat po yan. 'Di ba nung nakaraan lang may story, 'di ba, na yung mga sportscaster sa GMA ay mga AI na. So talagang may threat. There's really a threat. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan ng innovation how to do it. Ang naalala ko, sabi ni Tita Sandra Aguinaldo, friend kasi siya ng auntie ko. Sabi niya, a few years ago, nag-training siya sa Australia. And ang na-foresee daw talaga na mangyayari in the near future is one-man team na. Mawawalan talaga ng work ang mga editors, ang mga cameraman. At ang pagbabalita ng mga reporter is personal na. They use their phones for journalism. Yun ang nakikita nilang magiging shift ng kultura in the near future. So we have to be ready. Ngayon parang ang mangyayari, kailangan all around ka. Oo nga. Yun. And at the same time, kailangan nating ma-regulate pa rin yun. Kasi how will we know kung tama yung binabalita ng taong ito or not, di ba? Parang exciting na nakakatakot. Kung Yes. yun, Exciting. Kaya nga tinatanong ko kayo, sure na ba kayo na ito ba ang kursong gusto nyo tapusin? sure ka na ba dito? Kasi, it's under threat, but it's also exciting kasi you don't know what the future holds. Yes po. Diba? And at the end, isa rin tayo talaga sa hinahawakan ng masa Yes. na mapagkunan ng balita nila. And the more na it's threatened, the more mo makikita yung importance niya. Na kapag nawala ang mga reliable, credible media, ano na ang
pagkukunan ng information ng tao. Kahit sino na lang ba? Si CTTO na lang ba? 'Di ba? So, kailangan nating palakasin ang ating communication arts, ang ating journalism, para manatili na nanonood at nakikinig ang tao sa tamang media. Yes. Thank you for that, ma'am. Any advice, payo, encouragement na manatili kami sa program na ito, na hindi ba kami magsisisi dito? Ano masasabi niyo sa aming mga media students? Ayun. Magpatuloy kayo and innovate. Find ways para ma-engage ang mga manonood na kailangan, the more kayo kailangan ngayon ng mga tao. Hindi na nila kailangan ng mga maling information, mga vloggers na nagpapakalat ng disinformation para ipalabas ang mga gusto ng mga politiko, ng mga businessman. Lahat ngayon is for their own personal agenda. Mas nangangailangan ngayon ang mga tao ng mga credible journalist kasi mas natitreten ang tamang impormasyon. So, pagbutihin ninyo, mag-isip kayo ng paraan, nasa kabataan o pag-asa ng bayan. Di ba? This generation, ano ba nga kayo? Nakalimutan. Z. Z. Ang generation, nagbumalik pala. Ang generation Z, you are more aware sa inyong paligid, sa mga nangyayari, and you are more tech savvy. So, you find ways. Gamitin nyo yung inyong skills, yung inyong abilities, para maghanap ng paraan paano maibabalik ang loob ng tao sa mainstream media. Ano na yun? Wala na ako masasabi. Ma'am, maraming po salamat Franz, ulit. thank you. Thank you so Una po, much. Ito, dito tayo sa bahay mismo po nila pinapunta, naka-aircon, tapos yung time nyo po, maraming salamat. May baby pa kayo doon sa baba kanina pinatulog. Inambutan nyo pa kami ng merienda. Maraming po salamat ulit, Thank you ma'am. so much sa inyo. Muli po, Ma'am Diana Lat Alosfos. Thank you so much and God bless sa inyong lahat.